Magandang araw po sa inyong lahat, mga taga-Tumala Good Seed Mission Church at sa lahat ng mga home churches. Nandito po tayo ngayon sa tahanan nila Sister Annalyn Abong. Sila po ay under ng Pen 3 kay Pastora Olivia Lumadilla Choi. So, Sister Annalyn, magandang umaga po. Magandang umaga din. At magandang umaga din po sa lahat ng mga ka-home church ninyo. Sister Annalyn, sino po ang inyong leader ng home church dito? Ako po. Kayo po. Okay. So, Sister Annalyn, pwede niyo po bang ipakilala ang ating mga kasama sa inyong home church? Opo. Ito po, yung aking asawa, si Randy po. Yung aking anak, si Ken, si Bien po, at si Tita Cathy po. Ayan, ang kanyang mga kasama. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, Sister Annalyn, isang katanungan na lang. Ano po ang magandang naitulong ng bagong form ng home church natin sa home church ninyo? Okay. Unang-una po, Pastora, blessed na po. Blessed po kami sa home church po kasi dati ako lang po ang nag-worship po. Ngayon po, kasama ko po sila dahil meron po tayong home church. Pati na rin po yung sa pagkanta, hindi ko na po pinoproblema kasi nandun na po lahat. Amen. Napakasaya. Okay, pagpakan ulit natin ang Panginoon. So, ngayon naman po, since nakilala na natin ang inyong mga home church members, tayo po ngayon ay humanda na sa ating pagpupuri sa Panginoon. Pinapakilala ko rin po ang ating mga kasama sa ating music team, si Sister Jessel Morelos, ang ating lead singer, si Kuya Michael Grapani naman ang ating guitarist, at si Kuya Peter ang ating videographer. Kahit binibigay ko na ang floor kay Sister Giselle. Ayan, ihanda po natin ang ating mga puso upang papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon at awitan natin ang salamat. ating mamasdan ang kalawakan, halos di ko maunawaan ang kanyang dahilan kung bakit ako pinili na dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sabatin ang pag-ibig mo, Jesus, na binigay mo sa akin. Sasaya sa piling
Panginoon, sa oras na ito. Hayaan natin na mas maging malapit tayo sa Panginoon at yan sa presence niya sa oras na ito. Pawitan po natin siya. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Once again, let's sing Pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Let's sing Pupurihin, Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Once again, let's sing Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan Pag mo si Sister Annalyn para sa ating opening prayer. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kasama na po ang aking sambahayan sa mga gawain ganito. Amen. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, na patuloy niyo pong gagabayan ang aming buhay. Yes. Na lagi po naming uunahin ang mga ganitong gawain, Panginoon, na sa
ikakabuti po ninyo namin, Panginoon, at hindi po namin sasayangin ang aming oras para lang sa mga bagay na kinahuhumalingan namin dito sa lupa. Patuloy po, marami man pong pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Nariyan lang po kayo. Nandito lang po kayo sa aming tabi upang laging iabot ninyo ang inyong palad sa amin para tulungan kami, para abutin po kami, Panginoon. Maraming salamat po na pupurihin namin kayo, pasasalamatan namin kayo, Panginoon. At patuloy po akong hihiling sa inyo, aming Ama, na tulungan mo po kami na mamuhay lang po kami ng ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po, aming Ama. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon po, handa na po ba tayo na makakinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Okay, so pinapakilala ko po ang ating mga tagapagsalita sa araw na ito. Sa English worship po, walang iba ang ating Senior Pastor Reverend David Lee. At sa Tagalog service naman po, ay walang iba kundi si Pastor Ferdinand Lopez. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pong mapagpalang araw ng ating pong Panginoon sa inyo pong home church, mga minamahal na kapatid. Ang ating pong mensahe na mapapakinggan ngayon sa araw na ito ay ang pamagat na huwag mag-alala sa anumang bagay. At ito'y mababasa natin sa Biblia sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 24 hanggang 34. Basahin ko po ito para po sa inyo. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kay tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Diyos. Verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong amang na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Ngunit, pag sumakita ninyo na unahing hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban at ang lahat ay idaragdag na ito sa inyo. Verse 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ito po ang salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, upang po hindi po tayo mamuhay sa labis na pag-aalala sa anumang pong mga pangangailangan natin sa araw-araw, kailangan po natin na malaman kung sino ang nagbibigay ng mga pagkakaalala at mga balisa sa ating mga iniisip sa araw-araw natin kailangan sa buhay. At alam niyo po ba kung sino siya? Walang iba kundi po si Satanas na sabi sa Ezekiel chapter 28 verse 14 hanggang sa 19 na si Satanas ay dating
anghel ng Diyos sa langit na ang pangalan niya ay si Luciel. Ang ibig sabihin ng pangalang Luciel ay yung Lucy, ang meaning ay worshiper. At yung El, ang meaning ay ang pangalan ng Diyos. Kaya naman pagka pinagdugtong o pinagsama ang pangalang Luciel sa meaning na ito ay ang lalabas nito ay siya si Luciel na worshiper of God. At hindi lamang po si Luciel ang anghel ng Diyos na binigyan ng posisyon sa langit dahil sila ay mayroong 3 anghel doon sa langit na ang posisyon ay iba-iba. Kung may Luciel na worshiper of God, mayroon po din pong Gabriel na ang ibig sabihin ng Gabriel ay messenger of God. At si Gabriel, siya po ang tagapagdala ng mensahe sa Diyos. At yung pangatlo ay si Michael, na ang meaning ng pangalang Michael, siya naman po ay soldier of God. Na noong panahon po na si Luciel ay naghangad na maging kapantay ang Diyos dahil sa kanyang taglay na kahusayan sa panugtog, pagpuri at pagsamba sa Panginoon, anong nangyari? Itong si Luciel ay naglaban po ang sundalo ng Diyos na si Michael at sa paglaban po nila, sino po ang natalo? Walang iba kundi si Luciel. At doon po na si Luciel, siya po ay itinapon o ibinagsak sa kadiliman na kung saan itong mundong ito, bago pa nilikain ng Diyos ang langit at ang lupa at ang mga bagay sa mundong ito, si Luciel na ibinagsak dito sa mundong ito na tinatawag ng kadiliman ay siya ngayon yung naging Satanas. Na hindi lang si Satanas ang ibinagsak, kundi yung mga wanted na anghel na sumunod na naging disciple ni Luciel. Na ngayon, sila ngayon yung gumagala sa mundong ito upang maghasik ng makapal na kadiliman. Kaya naman po mapapansin niyo po ang buong mundong ito na ang buhay ng mga tao, isip, puso, yung pag-uugali at pagkatao nila ay punong-puno po sila ng kasamaan na kung saan ay nababalot po sila ng makapal na kadiliman. At ang kadiliman na ito, sino po ang naghari sa kanilang isip, puso at ang kanilang buong pagkatao? Bakit sila ay pumapatay, nanggagahasa ng mga minor de edad? Sila po ay nagsisinungaling, sila po ay punong-puno ng gaham, sakya, puot at galit sa kanilang puso at isip. Walang iba kundi sila po ay captured ni Satan. Mga minamahal na kapatid, sa lamang po halimbawa si Judas Iscariote na kung tawagin ay siya ay alagad ng Panginoong Jesucristo na bakit? Kahit na po alagad ng ating Panginoong Jesucristo na nakakita siya ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya ay magawa niyang pagtaksila ng ating Panginoon nung gawin niyang ipagbinta si Jesus Christ ng 30 pilak sa mga sundalong Romano na gustong hulin at pahirapan ipako sa krus si Jesus Christ. Hindi mismo kay Judas Iscariote na gawin iyon na pagtaksilan ang kanyang Panginoon, ang ating Panginoon si Jesucristo, kundi dahil sa si Satanas ay kinaptured ng makapal na kadiliman kasama ng isip na si Judas Iscariote ay ipagkanulo niya o ibenta niya si Jesus Christ na kanyang Panginoon sa mga sundalo na kanilang kaaway. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, kung mapapansin niyo po na bakit po ang mga tao, gaya natin, hindi natin mapigilan na mag-isip ng masama. Saan galing ang mga iniisip nating masama? Gaya ng pag-alala, takot, pangamba, pagsisilos. Walang iba kundi po ito ay kadiliman na binabalot sa atin na walang may iba na may gawa nito kundi si Satanas at ang kanyang kampon na mga demonyo, masasamang espiritu. Kaya naman po, doon sa Acts chapter 8 verse 48 na ang daming mga pilay, bulag at mga may iba't ibang mga karamdaman. Gaya ngayon sa panahon na ito na bakit may coronavirus na ang daming kumitil na buhay ng tao. Hindi lang po ang coronavirus kundi ang daming mga sakit gaya ng cancer, diabetes, high blood. Lahat ng ito po ay dahilan sa ang mundong ito ay cover ni Satan sa mga sumpa at kahirapan at kamalasan sapagkat sino ang naghahari sa mundong
ang lahat ng tao ay maging alipin sa kasalanan dahilan sa kasamaan na ito'y gawa ni Satan? Walang iba po, kundi ang dating anghel ng Diyos na si Lucifer na naging mandarambong at itinapon sa mundong ito para magasik ng makapal na kadiliman. Ibig sabihin ng makapal na kadiliman ay yung mga kamalasan, sumpa at kahirapan, problema na nararanasan natin ay hindi kagawan ng tao, hindi ito kagagawan ng kalikasan, hindi ito kagagawan ng kapagligiran, kundi ang lahat ng ito ay kagagawan ni Satanas at ang kanyang mga kampo ng diablo, demonyo at masasamang espiritu. Kaya naman mga kapatid, kung nais natin na mapaglabanan at hindi tayo makapture ni Satan sa tinatawag na pag-aalala sa anumang mga bagay na ating pong pangangailangan sa ating buhay, dapat ma-recognize natin na ang problema natin ay hindi problema na mula sa pera, mula sa pamilya, mula sa karamdaman, mula sa paligid, mula sa sakuna, kundi ito'y problema na ang nasa likod nito ay spiritual na problema sapagkat sinong nagbibigay at gumagawa nito? Walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga kampo ng kadiliman. Kaya magagamit po natin yung tinatawag na spiritual na labanan. Dahil ang ating pakikipaglaban ay labanan ito, hindi physical, kundi spiritual. Amin po ba makapagsabi sa Ephesians chapter 6 verse 12? Na palagi po nating iisipin na ang kalaban natin ay walang dugo, walang buto, at walang laman o katawan. Kundi sila ay mga spiritual na nilalang naghahasik ng kadiliman, kasamaan, sumpa at mga kamalasan sa mundong ito sa buhay ng tao. Hindi lamang po sa buhay ng mga unbeliever, kundi lalong-lalo na sa atin bilang buhay mga anak ng Diyos. Dahil tayo ang punteriya ng gawa ng kaaway na si Satanas at mga kampo ng kadiliman sapagkat tayo bilang mga anak ng Diyos ay hindi alipin ni Satanas, kundi tayo ay mga kaaway ni Satanas. Kaya ang tunay nating kaaway at tunay na labanan spiritually ay hindi asawa mo, hindi magulang mo, hindi kapatid mo, hindi kapitbahay mo, hindi tao, kundi si Satanas na siya ang dahilan kung bakit ang buhay natin punong-puno ng kahirapan, problema, kabigatan at pag-aalala. Kaya naman mga kapatid, bago po harapin natin yung itong buhay natin itong taong 2021, kailangan ma-overcome natin po ang tinatawag nating pag-aalala. Sa paanong paraan? Sa paraan na dapat nating malaman na kung ano yung way or daan ni Satanas upang makapture tayo. At una na sa lahat na way of pagkakataon ni Satanas upang makapture tayo ay yung batayan ng pagnanais ng tao. Sa English po ay yung basic desires of human race. Ano po ba yung basic desires o pagnanais ng tao na lagi nilang makamit sa kanilang buhay? Ito ay yung magkaroon sila ng basic human desire, ang pagkain, susuotin at tutulugan. Ito po yung paraan upang si Satan makapture niya ang ating isip, puso at buong pagkatao sa pag-aalala. Dahil nga naman kapag hindi tayo, wala tayong pagkain, mamamatay tayo. At hindi tayo makakalabas ng bahay kung wala tayong damit. Higit sa lahat, hindi tayo makakapagpahinga at makakapamuhay ng mapayapat na ayos kung wala tayong bahay na tutulugan. Kaya naman, ito ang paraan kung bakit tayo nakakapture ni Satan, isip, puso at buo nating pagkakatao sa patibong niya na tayo mag-alala. Dahil mula pa noon si Satanas, ito na yung kanyang plano na ano? Na ilagay tayo sa kanyang patibong na mahulog sa self-centeredness, money o material centeredness, lalong-lalo na yung successful centeredness. Kaya naman itong unang tao na si Adan at si Eva, bakit nahulog sila sa pagkakasala na kainin yung prutas na pinagbabawal ng Diyos? Dahil sa isip at puso at ang kanilang buong pagkatao ay nahulog sila sa pag-aalala.
Na anong pag-aalala? Na ang pag-aalala nila sa pagkain, susuotin at tutulugan. Mga minamahal na kapatid, kung ang sentro at focus natin sa ating isip at puso ay yung mga bagay sa mundong ito, na kung saan yun po yung pinagkakaabalisahan at pinagkakaabalahan natin sa araw-araw nating buhay, gaya ng pagkain, susuotin, tutulugan, ibig sabihin nahulog na tayo sa patibong ni Satanas na Genesis chapter 3, 6, and 11. At anong mangyayari po? Yung buhay natin ay hindi natin mai-enjoy ang kapayapaan, ang kagalakan, kasagutan at kasapatan natin sa gospel, na kung tawagin ay ang gospel ay magandang balita. Hindi na magandang balita ang gospel sa atin, kundi ang gospel ay masamang balita. Bakit? Kasi maraming mga Kristiyano na akala nila kapag mayroon na silang gospel, marami na silang alam sa gospel, wala na silang problema. Pero, anong nangyayari? Dahil sa mali nilang interpretasyon ng pagkaunawa na ang gospel kaya siya magandang balita, dahil ang magandang balita, nilutas niya ang ating only problem, which is separation from God, sin and slave of Satan. Samantalang itong si Satanas ay binalot niya ang ating isip na ma-misinterpret ang gospel na hindi maging magandang balita, kundi maging masamang balita, sapagkat kapag tayo ay may problema sa pagkain, susuotin at tutulugan, anong nangyayari? Tayo po ay nagkakaroon ng unbelief. Bakit? Kasi nahulog tayo sa religion, na kung tawagin ay ang religion, lagi na lang ang sentro, self-centeredness, manis o material centeredness, and successful centeredness. Kaya naman kapag po tayo po ay nagpipray sa Diyos, laging ang pray natin, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, bigyan niyo po ako. Panginoon, i-bless niyo po ako. I-bless yung aking mga anak, i-bless yung aking negosyo, i-bless yung aking pag-aaral. Puro Genesis chapter 3, 6, and 11. Bakit? Dahil tayo ay nahulog sa patibong ni Satanas sa tinatawag na religion, na kung tawagin ay lahat ng prayer natin ay dahil sa captured tayo ni Satan sa pag-aalala sa pagkain, susuotin, tutulugan. Kasi ito yung batayan ng pagnanais natin. Dapat pumapalitan ang basic desires natin. Na ang basic desires o batayan ng pagnanais natin ay yung pagnanais natin na ang buhay natin ay magamit ng Diyos para sa evangelism and mission. Amen? Ano po ang pagnanais na nais sa atin ng Panginoong Diyos? Gamitin po tayo maging isang witness para sa world evangelization sa ating anak, sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating mga magulang, kapatid at kapitbahay o sino mang mga tao, dahil ang lahat ng tao sa mundong ito ay hindi nila mahanap ang tunay na kasagutan sa kanilang problema, dahil ang problema nila at problema natin same lang. Bakit same? Kasi problema nila at problema natin, pera man yan, asawa man yan, pamilya man yan, module man yan, sako naman, coronavirus man yan, o anumang uri ng problema ay nagmula sa fundamental problem. Kaya tawag ito ay only problem. Bakit? Kasi ang only problem ay pagkahiwalay natin sa Diyos, pagiging makasalanan, at kaya si Satanas, kinapture niya yung ating buhay para ano? Para bigyan tayo ng hidden problem and apparent problem. Kaya naman po, hindi natin malulutas ito. Bakit? Kasi ito'y spiritual problema, dahil hindi naman natin nakikita ang mga problema ito, gaya ng spiritual natin kalaban na si Satanas at mga kampo ng kadiliman, na kung saan sila yung dahilan kung bakit tayo ay may mga problema na ito. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Kaya naman po, dapat mabago ang batayan ng pagnanais natin. Na ano po ang batayan na dapat na ang pagnanais natin? Hindi lamang po yung magamit ang ating buhay para sa evangelism mission, kundi ang pananampalataya po dapat natin ay nakabatay sa pangako ng Diyos. Sabi po,
po doon sa Biblia na ang mga ibon ay hindi po sila nagtatanim o nag-aani. Bakit? Kasi ang mga ibon po, ang Diyos ang nag-aalaga at nag-iingat ng kanilang buhay. Maging din po yung mga damo at bulaklak sa parang na walang nag-aalaga sa kanila at gumagawa sa kanila para sila ay mabuhay. Kundi sino ang nagdaramit sa kanila at nagbibigay sa kanila ng magandang bulaklak? Ang Diyos. Gaano pa kaya tayo na anak ng Diyos na sa lahat ng ating kailanganin, pagkain man, susutin o tutulugan, ay hindi tayo i-provide ng Diyos? Masigit na mahalaga po tayo sa anumang mga nilalang. Kaya naman po, kailangan po na palitan natin ang pagnanais natin sa buhay natin, sa pagtingin natin sa ating Panginoong Diyos na ang pananampalataya dapat natin, mamuhay po tayo na maging isang saksi sa ating pamilya, sa ating kapaibigan, sa lahat ng mga tao na ano ang makita sa atin bilang saksi na tayo ay may tunay at buhay na Diyos. Tunay na kasiyahan, tunay na kasapatan at tunay na kasagutan sa lahat ng mga problema dahil ang gospel ay magandang balita para sa atin. Mga minamahal na kapatid, kung hindi po natin ma-recognize na ang sanhi ng pag-aalala natin ay dahil sa maling batayan ng ating desire, ng ating buhay, ano mangyayari? Talagang itong si Satanas ay papasukin niya at bibihagin niya ang ating isip, puso, yung ating katawan at buhay na pagkatao sa pag-aalala. Kaya ang dahilan kung bakit po tayo nag-alala, sapagkat hindi natin ma-recognize na ang lahat ng pag-aalalang ito ay mali ang batayan ng ating desire, ng ating buhay. Kaya upang hindi po ito mangyari, kailangan po nating baguhin ang ating desire ng puso at isip natin sa nais ng Diyos. Na ang nais ng Diyos, ang mapurihan at mabigyan natin siya ng mataas na papuri ang kanyang pangalan. Pangalawa, na ang dahilan kung bakit po ang Satanas at mga kampo ng kadiliman agad at mabilis tayong makapture ay dahil sa mali nating batayan ng layunin o our basic purpose in our life is wrong. Kaya naman itong si Satanas ay ito ang paraan upang tayo i-captured na mag-alala. Bakit? Because our purpose in our life is mali. Bakit mali? Kasi po, ang isip at puso natin, nakalakihan natin na ang wrong imprint. Ano yung wrong imprint? Ang wrong imprint na kinalakihan natin, kaya yung ating goal o purpose ng ating buhay ay palagi na lamang nag-aalala kasi sinasabi palagi sa atin ng ating mga magulang na mag-aral ka, magsikap ka para ikaw ay yumaman, makapagtapos na mag-aral at hindi ka maging mahirap at mamatay sa gutom. Kaya mas unahin mo ang mag-aral, mas unahin mo na magpakasipag, mas unahin mo magtrabaho, kumita ng pera, maghanap ng pagkain, magtayo na magandang bahay para hindi masabing ikaw ay taong walang halaga. Yun ay wrong imprint na itinuro sa atin o ipinamana sa atin ng ating mga magulang o ninuno. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, upang makat off ang spiritual inheritance na ito na kung saan na ito ay work misitan sa ating buhay, sa ating pamilya at sa ating susunod na henerasyon, kailangan maitama ang batayan ng ating purpose ng buhay. Amen? Mga minamahal na kapatid, wag natin pong kalilimutan na ang dahilan kung bakit po tayo nakakapture ni Satan sa pag-aalala sa anumang mga bagay na kailangan natin dahil sa ang maling purpose, layunin ng ating buhay ay ang tagumpay na ang hangad natin palagi puro pera, posisyon, kapangyarihan o karangyaan. Kaya naman po, makikita niyo po yung mga taong nahulog sa patibong ni Satanas sa tinatawag na pag-aalala, self-centeredness, money-centeredness, and successful-centeredness, ay makikita na ang kanilang buhay, pagkatao ay mahilig sila sa recognition.
isang pastor. Kapag hindi ako nirecognize ng member, magagalit ako, mapipilit to temptation ako. Bakit? Kasi ako ay namumuhay sa maling purpose ng aking buhay. Ang pastor ay willing na mag-sacrifice, willing na siya ay tumanggap ng pagkakamali at higit sa lahat, hindi niya inaasam na siya ay tumanggap ng papurit, pasasalamat o anumang mga material na bagay. Bakit? Kasi ang pastor ay servant ng Panginoon. Ibig sabihin, naglilingkod siya sa Panginoon, hindi tao. Kaya naman kung ang tao ay hindi nire-recognize ang isang katulad ko, hindi dapat ako masaktan o magalit o magtampo. Bakit? Kasi ako bilang isang tao, wala akong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos at sa tao kasi ako ay lingkod ng Panginoon. Ganon din po. Kung hindi natin ma-recognize na ang problem natin ay spiritual problem na kagagawa ni Satanas, na kung saan dito na tayo kinakaptured sa pamamagitan ng tagumpay, na kung saan ay napipilit to temptation tayo kapag hindi tayo nire-recognize ng tao. We like to recognize, but how about our God? Kung hindi tayo ni-recognize pagpunta natin sa langit, ano mangyayari? Napakalaking problema. Bakit? Kasi ang ganda ng ministry mo. Success ka sa children ministry, success ka sa men's association, lahat success ka na. Pero pagpunta mo sa langit, sasabihin lang sa'yo ng Panginoon, hindi kita kilala. Lumayas ka, mapaggawa ng masama. Bakit? Kasi lahat ng ginawa mo sa mundong ito ay para purihin ka, para i-recognize ka, para kilalanin ka na isa kang taong tagumpay. Tagumpay ka sa lahat ng bagay sa mundong ito. What about in the presence and sight of God? Ang napakalaga po na dapat po nating pagtunan ng ating puso't isip ay ang Diyos mabigyan natin ng parangal at papuri. Yung siya'y mabigyan ng kalugdan, hindi tayo yung magbibigay ng kalugdan sa tao. Kahit na ang tao hindi tayo purihin, pasalamatan o i-recognize bilang lingkod ng Diyos, no matter. Hindi tayo mapipilit to temptation. Alisin natin yung ating mga greed, yung pagkagahaman, sakim at mahilig sa mga recognition, honor at papuri. Dahil bilang isang lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, ay handa tayo na magsakripisyo at mag-alay ng buhay para lamang sila'y maabot at mailigtas sa pamamagitan ng buhay natin na maging ilaw at asin sa kanila. Yun po ang dapat batayan at layunin natin sa ating buhay. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Sa totoo lang, sinabi sa Genesis chapter 1 verse 26 and 28 na nung nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, nang ibig sabihin ng nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis na ang batas ng paglikha sa isda ay mamuhay sa tubig. Kapag ang isda namumuhay sa tubig, sila'y masaya at walang problema, sila'y sagana. Ang batas ng paglikha ng Diyos para sa mga puno ay mamuhay sila na nakatanim sa lupa. Na kapag ang puno namumuhay sila na nakatanim sa lupa, walang problema, sagana sila at masaya. Ganon din ang tao, nilikha tayo ng Diyos na mamuhay kasama ang Diyos. Kaya naman kapag tayo ay namumuhay na kasama ang Diyos, walang problema, masaya, sagana. Pero pagkatapos po ng pagkakasala ng tao na si Adan at si Eva, anong nangyari? Nabago! Ano yung nabago? Na ang tao na ang gumagawa ng paraan para magsikap na sila ay yumaman, lumago ang kanilang negosyo, at higit sa lahat, yung kanilang isip at puso ay punong-puno na ng pagkasakim, gaham at galit, at higit sa lahat, pagmamayabang at pagmamataas sa kapwa nila tao at pagmamataas na rin sa harapan ng Diyos. Kaya maraming mga tao na hindi na nila kailangan ang magsimba, hindi na nila kailangan magdasal, hindi na nila kailangan ang makinig ng gospel. Bakit? Tingin nila sa sarili nila, sila na yung matalino, malakas, magaling at may kapangyarihan. Bakit? Kasi yan yung layunin ni Satanas na ang mga tao ay mamuhay sa kasamaan o kasalanan. Pangatlo mga kapatid, kung ano ang dahilan, bakit po tayo ay nakakapsunisita na mag-alala? Alam niyo po kung ano yung pangatlo? Yung pangatlo ay yung maling batayan
ng ating pamantayan. Ano po yung maling batayan o wrong standard na mayroon tayo? Yung wrong standard o maling batayan ng ating pamantayan bilang tao ay yung sentro ay hindi ang Diyos, kundi ang sentro ng ating isip, puso, yung ating buong pagkatao ay pamilya ko, future ko, pera ko, akin ito, ako. Hindi ang Diyos ang sentro. Nanunilikha tayo ng Diyos, ang sentro ng ating isip at puso, ang ating buong pagkatao ay ang Diyos. Kaya walang problema na dumarating sa atin. Wala itong pag-aalala. Wala pong nangyayari sa atin na kahirapan. Pero nung dumating na po ang pagkahulog ng tao sa kasalanan, napalitan na po yung sentro ng kanilang puso, isip at buong pagkatao. Saan? Sa makamundo. Kaya naman po maraming tao po na naging adik sa sugal, adik sa sex, adik sa games, adik sa droga, lahat ng mga bagay dito sa mundong ito na kinaaaliwan ng tao, doon na sila nahulog. Na kapag po walang mga bagay na ito, ano mangyayari? Magpapakamatay sila. Kaya ang dami pong mga na-prostrate, nadidepress, nadidemon possess, at higit sa lahat, nagsusuicide because their wrong standard of their lives is self-centeredness. Kaya mapapansin niyo po na bakit po hindi natin ma-let go ang ating emotional wound sa ating kapwa na mayroong kasamaan sa atin na loob. Because hawak ka ni Satanas sa maling standard ng panampalataya mo. Kaya mga minamahal na kapatid, panahon na para po tayo makalaya sa tinatawag na wrong imprint, wrong rooted at wrong nature natin na tinatawag na old frame. Wala na tayo sa old frame, nandito na tayo sa new frame. Ang old frame po natin ay tayo ay captured ni Satan, isip, puso, katawan at buong pagkatao. Saan? Self-centeredness, money o material centeredness, and successful centeredness. Kaya naman, sa lahat ng problema na dumadaan sa ating buhay, ay pinoproblema natin sapagkat akala natin ang mga problemang ito, tayo ang makakalutas. Kaya hindi natin kailangan ang makinig ng gospel. Hindi natin kailangan pumunta magsimba. Hindi natin kailangan mag-pray. Hindi natin kailangan Bible study. Hindi natin kailangan i-share ang gospel sa mga tao dahil hindi tayo naniniwala. Ang dahilan kasi captured ni Satan ang ating isip at puso. Kaya naman mga minamahal na kapatid, God want us, our pastoral staff, God want us na tayo ay ma-overcome ang ating spiritual na problema sa pamamagitan ng pagkalaya sa ating old frame. Na isa na doon ay yung maling desire ng ating puso, yung maling purpose ng ating buhay, at higit sa lahat, yung maling standard na ito yung naka-root-rooted sa ating puso na mabago. Saan? Na ang right design natin ay to go and evangelize for the world evangelization. Yung right purpose o right design ng ating puso. Higit sa lahat ay yung right purpose natin ay yung gamitin tayo ng Diyos maging isang witness ng gospel and evangelism. At higit sa lahat, yung standard dapat na tayo ay mayroon ay yung God-centeredness, not self-centeredness. Amen po ba mga kapatid? Amen. Let us close our eyes and let's pray. Aming Diyos, Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa mensahe na aming napakinggan ng bago matapos po ang 2020 ay amin po itong iniwinwawaksi ang lahat ng mga old frame na which is yung aming wrong imprint, wrong root, emotional wound, wrong nature na kung tawagin mga self-centeredness, money o material centeredness, and successful centeredness na kung tawagin ito'y trap ni Satan para po hindi namin ma-enjoy ang blessing ng gospel, na ang blessing ng gospel is the real answer of all our problem na nagbibigay sa amin ng real peace, real joy, and real
satisfaction sa aming soul and spirit. Kaya naman, Lord, all the demons, Satan, evil spirit na kumakaptured sa aming mga membro, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay para mahulog sa old frame na ito should be bind and command to get out just mighty name. Thank you, Lord, that will bless our lives, using our life to be the witness for the world evangelism this year 2021. This all our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan. So, para naman po sa ating mga announcement sa oras na ito, so kahapon po, natapos po yung ating Christmas worship. Ayan, may pahabol po akong pagbati sa inyo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Amen? So kahapon nga, naganap yung ating Christmas worship ng 3 session. And praise God, dahil marami pong mga members ang nakapag-worship sa atin kahapon. So, sa ngayon po, wala po tayong masyadong announcement dahil nagawa na po natin ang ating mga gawain sa taong ito. So, ina-announce din po namin na wala po tayo ngayong appointment. Every year, ginagawa po natin yung ating appointment para sa mga leaders. But, sa ngayon, tuloy-tuloy lang po kung ano yung kung sino-sino yung mga Doon na po sa kung sino man po. Kung sino man po yung mga na-appoint sa nakaraang sa taong ito ng 2020, ay sila pa rin po ang magpapatuloy na mga leaders and workers ng simbahan sa susunod na taon, sa year 2021. So tuloy-tuloy lang po. At ipanalangin po natin yung ating senior pastor na nagpaplano po sila na makabalik dito sa Pilipinas this coming January 7 po. So yun. So ipanalangin po natin yon. And patuloy lang po na nire-remind namin sa inyo kung kahapon 3 session tayo, bukas po 2 session na lang. 9 a.m. yung first session at yung second session naman ay 11 a.m. Tagalog and English. Then meron pa rin po tayong mga link na sinesend sa mga home churches. Patuloy pa rin po tayong merong home church ko para doon po sa mga hindi nakakapunta ng simbahan. So kung kayo po ay leader ng inyong home church at umaattend kayo ng church, pag uwi po ninyo sa inyong mga tahanan, i-guide po ninyo yung inyong mga family sa pag-home worship para sila rin po ay makatanggap ng grace mula sa salita ng Diyos. Pinaka-importante po sa taong ito na darating yung sa 2020, kung nagkulang tayo sa taong 2020 ng salita ng Diyos, 2021, i-priority po natin ang salita ng Diyos at makikita natin yung pagbabago ng ating buhay. Salita ng Diyos po ang nakakapagbabago ng ating buhay. Amen? So yan po ay every Sunday and Wednesday, meron po tayong sinisend na mga link sa ating mga churches. Okay po, at meron din po sa mga bata, sa ating mga anak na maliliit, nag-worship din po sila every Sunday. So, samahan po natin sila sa pakikinig din ng salita ng Diyos. So, yun lamang po ang ating mga announcement at maraming salamat po. Tayo po ngayon ay dumako naman sa ating mga pagkakaloob sa ating Panginoon. Ito po ay pasasalamat natin sa ating Panginoon, ating mga offering. Tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob, mamahalin iyas, ningintong niluko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong iniibig. Panginoon, maraming salamat po sa binigay mo sa amin, sa gayang pinagbigay mo sa amin sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon,
Panginoon, maraming salamat po sa Bagyong Ulysses. Ligtas kami dahil sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po at maraming biyayang pinagkaloob mo sa amin sa Bagyong Ulysses, Panginoon. Maraming blessing kami natanggap, Panginoon, dahil sa iyo. Panginoon, salamat po at hindi mo po kami pinabayaan. Ikaw po ang aming buhay, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat at salamat, Panginoon, sa binibigay mong biyaya sa Panginoon sa amin. Binabalik namin, Panginoon, ang papurin sa iyo, Panginoon. Amen. Yan. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pasasalamat sa Panginoon at awitin po natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Let us bow down our heads and then pray to our God. May the grace of our Lord Jesus Christ and great love of our God Father and impression, influence, movement, and fellowship of the Holy Spirit to those who listen to the word of God and decide to change tatlong basic things, basic desire, and basic goal, and basic standards to their family, household, to their business and travel, to our studies, to our church, and to the Philippines. Now, up to the end of the earth, may God be with you forever and ever. Amen.